Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipagdiwang natin ang pag-alala, paggunita kay San Ildefonso upang tayo maging marapat. Halina't magsimulan tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtatampok sa mga banal tulad ni San Ildefonso, ang mga katibayan ng iyong pag-ibig ay patuloy mong ibinibigay sa amin. Ipagkaloob mo sa matapat na pagtulad sa iyong anak, kami tangkilikin ng pagdalangin ng mga banal at ibunsod ng kanilang pagkauliran sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad na ibang mga dakilang saserdote na kailangang magandog ng mahain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang nagandog si Jesus at iyay pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili.
May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain. Kaya't kailangang ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat mayroon na mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit. Sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito. Gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan na isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko, upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang poon ay dakila, nang nangaghahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kaniyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ng napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalita nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kaniyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami pa siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos."
at mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo kung gaano kasikat si Kristo. Dinudumog siya ng napakaraming tao mulat sa iba't ibang dako. Ano pat kinailangan niyang sabihan ang kanyang mga disipulo na maghanda ng isang bangka para sa kanya nang hindi siya literal na madumog ng mga taong dumaragsa. Pero pansinin po ninyo, hindi lang sa tagpong ito, kundi sa maraming pagkakataon kung paano inihandle ni Kristo ang kasikatan niya. Hindi niya ito pinabayaang makyat sa ulo niya. Hindi siya na-addict dito. In fact, sa maraming mga pagkakataon, iniiwasan niya ito. Di po ba mayroong isang pagkakataon kung saan mali siyang bigla dahil naramdaman niyang pilit siyang kukunin ng mga tao upang gawing hari. At sa marami ring pagkakataon tulad sa Ebanghelyo ngayon, pinagbabawalan niya. Kahit ang mga masamang espiritu na ipangalandakan kung sino siyang talaga. Hindi malayong noon pa manguna, alam na ng Panginoong Jesucristo na ang popularity, ang kasikatan, ay po pwedeng gamitin laban sa kanya ng demonyo upang madistract si Kristo sa mission niya para sa ating mga tao. Remember that the second temptation to which Jesus was exposed was that temptation to do something spectacular, to do something that would win him great applause and popularity. Diba? Yun yung sa Matthew 4 verse 6. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, itatagubilin ka niya sa kanyang mga anghel, sa kanilang mga kamay, ikaw ay aalalayan upang ang iyong paa sa mga bato ay hindi masaktan. Hindi naman po masamang maging sikat sa bayan, sa mundo, sa ating pamayanan, maging sa ating sariling sambahayan. Provided na hindi ito ang magiging motibasyon ng ating pagsisikap, kundi ito'y magiging resulta lamang at hindi dahilan ng lahat. Pasensya na po kayo, pero nagamitin ko pong example yung sarili ko sapagkat nakasisigurado po ako na kung ano yung mga nakikita niyong ginagawa ko, lalo na sa social media, yun pa rin naman ang gagawin ko kahit walang social media. Sapagkat ganito na po ako noon pa manguna. Pinagbubuti ko talaga, pagmimisa ko, hindi lang pagmimisa ko, kundi yung pagpapahid ko ng Santo Olyo sa mga may sakit, pag-bless ko ng bahay, ng sasakyan, ng tao, pagkakasal, pagbibinyag, pagpapakumpisal. Totoo. Kahit saan akong malagay na parokya. And I believe, maraming makapag-a-attest dito. Ginagawa ko na, kung ano yung ginagawa ko ngayon, meron man o walang camera, meron mang nagpapahalaga o wala sa aking mga ginagawa. In fact, kahit seminarista ako hindi ako matalino. Pero masipag ako, lalong-lalo na sa mga bagay na alam ko na makatutulong sa pagpapari ko. Kaya again, sigurado ako na kahit wala ang social media, gagawin ko pa rin ang ginagawa ko. Sapagkat hindi ito ang naging motibasyon ko sa mga ginagawa ko, ang pagiging kilala. No, ito epekto lamang talaga ng aking ginagawa na nung una pa hanggang ngayon. At kahit sa mga susunod pang panahon, kahit wala ng social media o kahit mawala ako sa social media. Yan po ang isa sa mga sinasabi ko sa mga nag-aaral, nagtatrabaho, nagkakawang gawa, nagde-develop at nagpapamalas ng kanilang mga talento. Do your best. Give your best. Kahit may nakakakita o walang nakakakita, may reward man o wala, mag-number 1 man kayo, mag-top man kayo o hindi. Sapagkat ang pinaka-importante ay yung you become the best person you are destined to be, you are supposed to be, God wants you to be. Because from then on, ay itutuparin na ng Panginoon ang mas marami niyang balak sa inyo. And that's for your light to shine before men by your good works so that they may glorify your Father in heaven. Matthew 5:16. Sapagkat yun naman ang pinakadahilan ng mga oportunidad, talento at abilidad na binibigay sa atin ng Diyos upang siya ay purihin ng mga tao, upang ang tao'y mapalapit sa Kanya sa pamamagitan ng mga mabubuti at mga magaganda na ating ipapakita. Na sigurado namang mabubuti at magaganda sapagkat ibibigay at gagawin natin ang ating best talaga. Nasa sa Panginoon na kung paano niya tayo pasisikatin. Kaya nga, your light will shine before men.
Pero yun ay epekto lamang ng pagbibigay at paggawa natin ng best natin. Kaya mawala man anytime yung kasikatan na yon, okay lang. Hindi natin masyadong iindahin. Siguro naman ay natatandaan po ninyo kung paano nag-wane, nag-decline drastically ang kasikatan ng Panginoon sa mga tao, di ba? Kasi hindi na nagustuhan eventually ng mga tao yung sinasabi niya, yung paraan niya, yung paraan ng pagliligtas na ginagawa niya. But did that distract Jesus from His mission? No. Ininda ba niya yon? No. Hindi nga niya pinigil yung ilang mga disipulo niyang tumalikod sa kanya, di ba? At kahit yung mga natira, sina Pedro na yan, tinanong pa niya, alis din ba kayo? Gusto rin niya bang umalis? Na para bang kung umalis man yung mga ito, hindi naman niya pipigilan eh. Gayon pa man, tuloy pa rin yung mission niya. Tuloy pa rin yung pagbibigay niya at paggawa niya ng best niya. Na ang kasukdulan niya ay ang kamatayan niya sa Kalbaryo. Kahit na wala na ang pagpapahalaga ng mga tao sa kanya, kahit mabibilang mo na lamang sa isang kamay yung mga natira na nanatili sa kanya. But then what? He died fulfilled. It is finished. Sabi niya, masaya siyang namatay kahit di na siya sikat, kahit di na siya pinapahalagahan, kahit na wala na ang kanyang popularity. Bakit? Sapagkat hindi naman yun talaga ang motivasyon niya eh. Ito'y epekto lamang ng pagbibigay niya ng best niya, na ang kasukdulan nga po yung kamatayan niya. At yun ang pinakamahalaga. Kaya mawala man yung kasikatan niya, hindi niya yung ininda. Hindi yun ang motivasyon niya, hindi yun ang dahilan ng lahat. Epekto lamang yun ng pagbibigay niya ng best niya. And so mga kapatid, huwag sana tayo magpa-trap sa demonyo na gawing motivasyon ng ating pagsisikap. Yung pagiging sikat, pagiging kilala, yung pagiging maimpluwensya, yung palakpakan na ating marinig sa iba. Sapagkat tayo lang din ang mapapagod, maniwala po kayo. In as much as kailangan nating i-maintain ito. Wala namang kasiyahan ng tao. Nakita niyo naman si Kristo. Napakarami ng ginawang milagro. But the people wanted more. More and more miracles. Walang milagro ang sumapat para sa kanila. Si Kristo na yon, tayo lang ba ito? Sino ba tayo? Basta't gawin lang natin ang best natin. Ayon sa talento, abilidad at oportunidad na binibigay ng Panginoon sa atin. Upang magawa natin ang mission natin sa pamayanan natin, sa bayan natin, maging sa sambahayan o sa pamilyang kinabibilangan natin. When that happens, sinisigurado ko sa inyo, ano man ang mangyari, magiging masaya tayo. Meron man o walang palakpakan, sapagkat ang affirmation natin, naaasahan, ay hindi na sa lupa, kundi magmumula na sa kalangitan. Yung affirmation na sinabi ng Diyos patungkol sa kanyang anak, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Sapagkat si Kristo ay walang ibang ginawa, kundi ang sumunod sa kanyang kalooban. Ang naging motibasyon ng Panginoon ay ang gawin ang kanyang misyon, hindi ang maging sikat noon. Hanggang ngayon, matutunawa tayo sa Panginoon. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang sammo. Kung diringgin ang Diyos Sapagkat mahal niya ako. mo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang sammo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang sammo ko. diringgin ang Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ko na gawin kung ano ang kalooban mo sa buhay ko.
na ako'y maging the best. Hindi sa kapwa ko, kundi sa kung ano ang nais mo para sa buhay ko. Yung maging the best priest ako, the best priest I could be. Kung siya ay ina, the best mother she can be, the best father she could be, the best son, the best daughter, the best sibling they could be, the best lawyer, the best teacher, the best. Tulungan mo po kami na gawin ang kalooban mo so that your light may shine through us before men. Hallelujah! Yun sanang maging motivasyon namin upang hindi kami mainggit sa iba, upang hindi namin alalahanin, papalakbakan ba kami, sisikat ba kami, magkakaroon ba kami, magkakapera, ano bang pakinaman namin dito. Tulungan mo po kaming gawin lang kung anong dapat namin gawin. Ibigay namin at gawin namin ang best namin. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka man maging sikat sa buong mundo. Do your best always. Give your best at magiging sikat ka. Pahalagahan ka, pupurihin ka, makikita ang halaga mo ng mga tao na nakakasalumuha mo sa mundo mo. Yun ang pinakamahalaga eh. Lalong-lalo na sa mata ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo. Maraming best dad, maraming best mother. Pero ang mahalaga sa mga anak mo, ikaw ang the best. Maraming best daughter, maraming best son. Mahalaga sa mga magulang mo, you're the best. Hindi ka dapat makipagkompetensya sa iba. Kailangan mo lang maging the best sa kung ano ang balak para sa iyo ng Panginoon talaga. Give it to your best. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa nagtitiwala, iyong patnubay, ang dumaraing iyong tinutugon. Sa'yo'y tiwala sa dilim ng buhay, sa iyong biyaya naging malaya. Sa palad mo inihandog ang buhay, sa palad mo habilin ang puso, Panginoon, gabayan ang kasal, sa'yo'y handog aming pag-ibig. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming mga kahilingan at upang kami maging marapat maglingkod sa iyong dambana, naway tangkilikin kami ng pagdalangin ng iyong mga banal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanim na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay, pinasalamatan niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasan. Saglit tayo, yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Ay sama si ng Diyos. Anita Juan, Tiongaso, Maria So, Jose So, Eralito So, Eric So, Joselito Persico, Tiosa, Oreo Iska, Benjamin Eli, Alfredo Mark Ricky. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo sa mga makapangyarihan. Kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang dasal, maging mapalad sa nagtanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang nan. Sa landas ko'y awin ang buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko.
laan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo, at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y hawin na buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing itim sa langit ko, tunawin at gawin ulan lan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo, at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo. Maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap ng banal na pakikinabang ay dumadalangin makadama ng ibayong katubusan, pakundangan sa paglingkod na aming kinagampanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na ibinibigay po ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain tayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears slip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears slip in our minds and hearts
as one.